Hello! Magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito naman po ang inyong kaibigan at kapatid na si Lolo Ben na nagbibigay sa inyo ng araw-araw na kwento sa aking mga subscribers at sa aking mga followers. Alam niyo, sa nakalipas na araw nag-post ako ng mga videos ko kahit na mga short videos na nandun ako sa Osaka, Japan. At 5 araw po akong hindi regular nagbibigay sa inyo ng YouTube content dahil nasa Osaka, Japan ako at saka mahirap pong mag-upload ng videos doon sa hotel na tinitirahan ko. Medyo mahina po ang wifi dahil palagay ko sa dami ng mga nakatira at nandoon sa hotel kaya mabagal ang aking pag-upload ng mga videos. Kaya ngayon, nandito na ako ngayon sa Pilipinas at maayos naman po ang biyahe pabalik mula sa Osaka hanggang sa Manila. Medyo na-delay po ng 1 hour and 15 minutes yung departure ng eroplano pero safe naman po ang pagbalik dito sa Manila. At maayos po naman ang pagbalik ko dito sa lugar ko sa probinsya. Nag-overnight muna sa Manila at umagang-umaga kahapon nagbiyahe papunta dito sa probinsya. Yung probinsya ko malapit lang naman sa Manila, easy driving, 2.5 oras na dito na ako sa lugar ko. So ngayon, anong kwento natin ngayon na araw na ito? Siyempre, alam niyo yung pagpunta ko sa Osaka, Japan, naplano po ito noong March of this year. 2 weeks after na dumating ako dito kasi bubisita ako ng Osaka for the first time kasama sa isang group tour at nung pagbalik, naisip kong maganda yata bumalik sa Osaka. So, nagplano ako nung March, kaya ito, after 6 months, bumalik ulit sa Osaka at nag-enjoy naman ako sa biyahe ko dahil alam ko na lahat yung mga pinupuntahan ko. Ano ba ang purpose ng pagbiyahe? Para mag-relax po, para sa mental wellness. Alam nyo, pag matanda ka na at habang malakas ka pang maglakad at saka magbuhat ng bakahe, gawin po natin ang magbiyahe para malaman natin yung kultura at ma-experience naman natin yung mga bagay-bagay na nakikita sa kapaligiran ng isang bansa. So, paborito ko po ngayon ang Japan. Mula nung first time na nagpunta ako noong 2017 or 2019. Pero ang binisita ko noon ay sa Tokyo. At napuntahan ko yung Shibuya, commercial establishments. Napuntahan ko rin yung castle doon at tumakbo ako doon sa 5-kilometer loop around the Imperial Castle. At yung mga ibang shopping areas doon sa malapit sa Tokyo. At napuntahan ko rin yung Mount Fuji. Kaya yung mga obserbasyon ko, nung nandun ako sa Japan, hanggang ngayon nasa isip ko dahil ito yata ang pinaka-perfect na lugar. Dahil ang mga tao ay matulungin, masipag, tahimik, at yun na nga, malinis ang kapaligiran at maayos po ang mass transportation. At kahit saan lugar pwede mong puntahan basta may pera ka lang. At ang maganda pa ito is very punctual po, on time palagi yung train, yung bus, at very professional. Akalain mo ba yung driver nakakurbata pa, naka-coat, pagkatapos nakasombrero. Hindi niya tinatanggal yan habang siya ay nagdadrive. At makikita mo palaging thank you mga yan. So alam niyo nung pagbalik, meron kaming pinupuntahan na madali lang kasi ang ginagawa namin. Pagpapunta sa Japan, magaan yung mga bagahe namin, walang laman.
Kasi pagdating mo doon, pwede kang bumili ng isusuot mo doon dahil mura lang naman ang Uniqlo doon. Yung Uniqlo doon, ang presyo doon kung minsan on sale, mas mura, ang laking kamurahan ang mabibili mo doon sa Uniqlo. So ang ginagawa namin at ginagawa ko, halos wala akong dalang damit. Yung brief ko lang, yung pampalit ko lang, at saka wala na. So kung gusto kong bumili ng damit at naubusan ako ng brief o kamiseta, ang daling bumili sa Uniqlo at may tax free pa. At may difference na 200 to 300 pesos na mas mura kaysa Uniqlo dito. So, nung kami ay pabalik na ng Manila, ang ginagawa namin at ginagawa ko ay kumukuha kami ng taxi mula sa hotel at ihatid kami doon sa airport limousine bus. Magbabayad ka lang ng 1,500 yen, which is equivalent to 600 to 700 pesos. Malapit lang naman pero convenient ka dahil yung bagahe, hindi mo na bibit-bitin papunta sa subway. Mahirap kayang magbitbit ng maleta na pababa, paakyat doon sa mga stairs nila. Karamihan kasi doon sa mga entry at saka exit na kung saan malapit yung hotel, stairs po, walang escalator. Kung minsan, merong elevator pero one level lang. So, yun po ang leksyon namin. So, taxi kami, papunta doon sa airport limousine bus, bibili ng ticket doon sa limousine bus, 1,800 yen, which is equivalent to mga 800 pesos, 700 to 800 pesos one way. At saka, asikasuhin nila yung bagahe mo. Sila na magkakarga doon sa baggage compartment ng bus. Pagkatapos, after 45 to 50 minutes, nandun ka na sa Kansai Airport. At pagbaba mo, ayun na, nandun ka na sa departure area. Ito maganda. Mga kasabay namin na mga pasaherong uuwi din sa Manila, karamihan sa kanila yung mga LGU, yung local government unit officials, yung mga mayor, mga konsehal, at saka yung mga kasama nila. Pero sila lang, walang pamilya. Kaya makita mo, talagang group tour talaga sila. Hindi ko lang alam kung parang sa tingin ko, ito yung sinasabi nilang group meeting sa ibang bansa. So nakasabay namin yung mga LGU ng mga munisipyo ng Bulacan. At syempre, normal yan. Pag grupo, maingay. Pero ako naman, tahimik lang. Saka yung kasama ko, tahimik lang kami. So, ganun lang. Pero makikita nila yung the way you dress, yung pananamit mo, at saka yung tindig mo. Alam nila na hindi ka basta-basta na pasahero. So, ganun po ang ginagawa po pag ako nagbibiyahe. Hindi ako nakikipag-usap. Basta maganda lang yung tindig mo, maayos yung pananamit mo, at tahimik lang at pumila ka. At saka pag meron nagtanong, sagutin mo. So, ganun po ang style. Style ko pag nagbibiyahe, tahimik lang, simple lang, pero i-maintain mo yung posture mo. At saka pakita mo na confident ka na hindi ka wala kang alam, ganon. Dapat confident ka palagi pag nasa public place ka. Alam mo, pag meron kang dating katungkulan sa society, ipakita mo, pero hindi mo dapat ipagyabang o para magsalita ka or ganito, ganyan. Hindi, basta ipakita mo lang itsura mo. Makikita naman sa kung paano ka mag-carry ng damit. Alam na nila na hindi ka basta-basta. At saka alam nila na hindi ka ignorante. At alam nila na talagang palagi kang nagbibiyahe. Wala akong dinadalang supot or kung ano-ano. Basta magdala ka lang ng isang hand carry na magandang leather bag. Tama na yan. Maayos yung Alam niyo, yun po ang isang pangit na gawain ng ating mga kasamang Pilipino.
Alam niyo ba, meron akong nakita na kasando lang na magbibiyahe international, LGU pa, sando, tapos nakachinelas. Ay, parang hindi magandang tingnan, ano? So, pag kayo nagbiyahe, at lalo sa mga international trips, magayos naman kayo ng tindig at magayos kayo ng suot. Kasi doon malalaman kung anong estado nyo sa buhay. At siyempre, alam nyo ang Pilipino, madali mag-judge yan eh. Sa itsura pa lang at sa pananamit pa lang, alam na nila na may kaya ka. So yun lang po ang aking kwento ngayong araw na ito. Nandito na ako sa Pilipinas at siyempre bukas ulit, sunod-sunod na naman ang mga kwento na gusto kong sabihin sa inyo dahil marami akong iniisip na ikwento sa inyo at ito ay nabinbin nung ako'y nandoon sa Osaka, Japan. So salamat po sa panonood at magandang umaga sa inyong lahat. Bye!